Ito ang latest update sa kalagayan ngayon ni Kris Aquino. Lumutang ang isang faith healer na nagngangalang Don na taga Naga City sa Camarines Sur ay nanawagan kay Kris Aquino at gusto daw niyang matulungan si Kris para gumaling sa kanyang malubhang karamdaman na ayon ng ilan, ito na raw ang kanyang last option para gumaling sa kanyang sakit. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Gamit ang kanyang talento, ay kaya raw niyang mapagaling ang isang taong may malubhang karamdaman. Ayon sa kanya, may mga napagaling na raw siyang tulad ng karamdaman ni Kris Aquino. Narito ang kanyang buong pahayag. Good evening po, ako po si Don, 29 taong gulang, taga Naga City, Camarines Sur. Isang faith healer po ako. Hindi ko po alam kung paano sasabihin o ipapaliwanag pero gusto ko po kayong tulungan na gumaling gamit po ang aking talento. Nakakatawa man kumpara sa iba pero nasubukan ko na po ito ng maraming beses sa iba't ibang taong naging pasyente ko. Wala naman po mawawala kung susubukan. Ang akin lang po is yung naramdaman ko na gusto ko po kayong pagalingin, Ma'am Kris Aquino. May mga napagaling na po akong may katulad ng karamdaman nyo, yung butot balat. Hindi nakakagalaw, hindi makalapat ng paghiga sa higaan, hindi makalakad, hindi makagalaw ng maayos, nanghihina. Huling pasyente ko po is ganyan at may scoliosis pa po. Nakatakdang operahan ng doktor, worth 1 million, pero hindi po natuloy dahil sa paggamot ko. Hindi po ako manluloko at hindi po ako scammer, hindi din po ako hihingi sa inyo ng pera. Pwede nyo po akong i-background check, mabuting tao po ako. Gusto ko lang po gawin sa harap nyo yung nagawa ko na sa iba na panggagamot. Kung hindi ko man po magawa o di ko kayanin, at least sinubukan ko pong tumulong. Sana po mapagbigyan nyo po ako. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo matunton o makaharap, pero seryoso po ako sa mga sinasabi ko. Maraming salamat po. Samantala na ikwento naman ni Batangas Vice Governor na si Mark Leveste na hindi pa umano natutuloy ang pagpapakonfine ni Kris Aquino sa UCNA Hospital. Pero patuloy pa rin umano ang treatment nito sa kanyang nirerentahang bahay sa Orange County. Kasama ang bunsong anak na si Bimbi, personal nurses at staff ng TV host, actress at entrepreneur. Bukod sa kanyang eldest sister na si Balsi Cruz, nadalaw na rin si Kris ng isa pa niyang kapatid na si Pinky sa Amerika. Samantala si Josh naman ay nakabalik na ng Pilipinas at madalas itong nag-i-stay sa ancestral home ng mga Kuangko sa Tarlac kung saan ito nag-i-enjoy. Halos linggo-linggo ay kasama ni Mark at ng kanyang mga anak si Joshua. Hindi naman madali kay Vice Governor Mark Leveste ang pagkakaroon ng long-distance love affair with Kris, lalo pat may iniinda itong kakaibang sakit. Pero dahil mahal niya ito ay kasama umano ito sa kanyang sakripisyo na kailangan niyang harapin. Handa rin umano siyang lumipad patungong Amerika kay Kris kung kinakailangan. Mabuti na lang daw ay merong social media, kaya't maya-maya ay namomonitor niya ang kalagayan ni Kris. At ika nga ito po ay isang parehas na playing field. Yon. Yung una po, ang mga kumakalat po ngayon na komento, yung nangyayari po kay Kris Aquino sa kanyang pagkakasakit na of course, ikinalulungkot po natin kaya nga kinakambalan natin ng panalangin ang kanyang kondisyon ngayon. Pero meron po talagang mga tao na siguro ikakontra nila sa kulay politika at talagang bashers niya, di ba? Na nagsasabi, ito raw pong nangyayari sa kanya ay kulam. Talaga mga Pilipino talaga, ang galing. Ang galing. Tayo parang wala ka pupuntahan, ha? Kulam naman daw. Kasi alam naman natin, magbasa tayo, may mga vloggers, may kinokontent siya, na kaya daw, habang tumatagal, lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Dahil ito daw ay tinaniman. Oo. Natalakay na natin dito yun, yung bala. Opo, na sinasabi. Correct. Tinaniman daw, tinamnan ng bala, yun ang ano. Ay, pangontra yun di ba? Pag tinandang ka ng Hindi, bala, yun nasa labas, yung ikinukwintas. Ah! Yun. Pero ito yung parang, ay kaya nga siguro yung dugo, hindi maganda ang daloy, sabi niya. Ganun. Matagal na po itong kwento na ito na siya daw po ay may nagpatrabaho daw po sa kanya. May kumulam daw. Sabi ay may nagpakulam daw sa kanya. Pero naniniwala ka ba sa kulam? Ako opo nanay. Ikaw? Ako parang hindi Bakit? Kasi 'di ba, pagka sabi, pagka may sakit ka, sabihin papatingin ka sa mga ambularyo, baka Anong ambularyo? Yung- Ambulance ba to? Hindi Albularyo. Albularyo.
Okay. Di ba sabi magpapatingin ka sa albularyo kasi doon daw malalaman yung sakit. Pag hindi magamot ng mga doktor, doon ka sa albularyo magpatingin. Yun nga yung sinasabi, di ba Romel? Ang dami natin nababasa na. Kaya daw tumatagal ito at hindi matrace-trace ang pinagmumulan ng kanyang immunodisease. Immune. Oo. Kasi daw, kinontra. Di ba? Nagka-doktor. Oo, ang sabi kasi, di ba, ng mga kinukulam na pasyente, habang ginagamot mo daw ang kulam, lalong lumalala. Kapag pinatingnan sa Pag doktor. pinatugnan sa doktor, kapag ginagamot na ng doktor, lalong lumalala. Pero kung totoo ang kulam, ito po ay para sa akin, kung totoo ang kulam at larawan lang ang katapat niyan, di sana kapag nagalit tayo sa isang tao at ipinakita natin yung retrato do sa gumagawa ng kulam, sa nagtatrabaho, di sana kinukulam na rin sila. Hindi naman di ba? Yan na nga ang malaking tanong, nanay. Oo. Ay, ang tanong na tanong ng mga Pilipino, pero wala naman daw mawawala, di ba? Sabi kay Chris Aquino, kung magpatingin ka sa mga albularyo. Wala namang mawawala, sabi, pero ayaw daw niya, no Knowing thanks. this. Oo. No thanks, sabi niya. Hindi ba nakatulong sa kanya yung yung mga sinusuot-suot niya dati? Ano yun kinukontra nga ng mga bashers yun at saka ng mga kababayan natin, yung pagsusuot niya ng kung ano-ano, mga pulseras, yung mga beads na para daw maswerte sa pag-ibig. Correct. Yun daw kulay pink na bilog-bilog. Diba, sa kabila ng kanya may kandama, nakasuot siya ng perlas kasi nakakatanggal daw ng ano yun. Daw. Naka-absent na Pero sakit. bakit hindi matrace hanggang ngayon yung kanyang pagkakasakit? Ang lalaki pa nung suot niya at May talaga mga nanganganak hikaw pa. pa. Oo. Diba? At yung pagsusuot niya ng kung ano-anong bato na pangharang daw sa mga masasamang espiritu. O, yun. Pero bakit sinasabi naman ng ating mga kababayan na pinakukulam daw siya? Oo. Ang hirap, ano? May pangontra na nga. So, bakit nakakapasok pa yung kulam? Dapat pag may pangontra, may pangharang. Yes, siyempre. Okay. Di ba yung nandun kasi, di ba, doon sa hospital, di ba, nakasuot siya ng mga diamonds, may mga hikaw pa siya ng malalaki, di ba? Kasi sabi doon sa kanya, magsuot ka niyan para daw mawala yung mga sakit, tsaka Yung tawag burn. mo. Pero na Diba? matindi, malakas ang gumawa sa kanya. Ay, Kung totoo yung kulam. Totoo, ang lakas. Sobra. Kasi alam nyo, nakakapagtaka po mga kachika na meron po siyang salapi na pantustos sa kanyang karamdaman. Pinakamagagaling na doktor po ang kanyang pinili. Pinakamabibisang gamot po ang kanyang iniinom at isinasaksak na dextrose sa kanya. Pero siya na mismo po ang nagsabi na hanggang ngayon daw po ay nadadagdagan pa ang kanyang mga allergies dahil sa kanyang autoimmune disease. At ngayon daw po, kailangan pa siyang dalhin sa isang center para lahat daw po ng mga pasyente na hindi natitrace kung saan nagmumula ang sakit, ay doon lahat sila gamutin. Di ba parang nakakapagtaka? Yun lang nga. Parang nawawala ng saysay yung salapi na ginagastos niya at yung panahon na ginugugol niya sa pagpapagamot. Kaya tama lang siguro yung kulam. Kasi hindi natin matumbok. Yung sakit, scientifically, na ginagawa ng mga doktor, hindi matumbok. At saka yung mga doktor na gumagamot sa kanya, mga eksperto yun na, makula, Amerikano. Dalubhasa talaga, mga bro. serpano talaga ito. Siyempre, Chris Aquino ka, ang dapat mong kukunin na doktor, yung katapat din ng kailangan mo. Diba? Pero hanggang ngayon talaga, hindi matrace. Diba tayo, pagka sumakit ang ulo ko, ay, hindi ako kumain kanina, nagutom. Yes. ako. Nalipasan ako ng gutom. Sumakit ang tiyan natin, ay, nakakain ako ng hindi maganda. Diba ganon? Ano ba sakit? Ay, magsabi, masakit yung, ang likod ko. Ay, siguro hangin lang to. Di ba? Ano bang masakit ang likod, may hangin? Ano to, hangin gala? Di ba pag nakatulog ka, di ba sa paggising Hindi, mo? pagising, No. ay, wrong side of the bed. Ayan. Mali ang ating pagtulog. Di ba si Chris Aquino? Lagyan siya ng anong tawag Neck ba? brace. Neck brace. Di ba naka-neck brace siya doon sa the bus nung pumasok? Alam ko, nagkaroon siya ng neck brace nung mahulog siya sa entablado ng Germ Special. Ay, Akala niya, karugtong pa rin ng entablado, yung puti na palamuti na tela pala. Nahulog siya doon. In-interview ko siya sa Malacanang, Ay, sa PR. Doon ko siya in-interview, naka-neck brace siya doon. Naka-neck brace siya. Pero kapag ka mahirap, sabi mo nga, nahulog tayo sa ganong kalalim na wala lang. Ay, wala. Pahihilot lang yan, Ano lang yan? Lagyan ng dahon. Ano lang yan? Lagyan ng dahon na alagaw. Diba? Alagaw. Sa ubo yung alagaw, diba? Iniinit pa yun, di ba? Iniinit pa ba yun? Tapos ang ayos Oy, na tama. Pinapais. Ang tawag po doon, ipinapais. Oo, Diba? ano
ano lang sa baga, tapos ano lang dito sa... Okay na yan, talian lang. Di ba? Kaya kailangan ni Chris si Ma'am Kipwing. Ay, Kepwing. Kasi di ba, hindi magamot-gamot ng mga doktor yung sakit niya. Hindi matugunan. Pero alam mo, Nay, sa lahat ng nanonood, talaga napag-isip natin sila. Kulang. At galing din naman sa kanilang reaksyon yung ating tinatalakay ngayon. Yes. Mag-ikot po kayo, tingnan nyo po talaga yung mga komento ng mga bashers ng ating mga kababayan. Kulam. Hindi po para sa atin ang magdesisyon o pumili ng paghusga. Pero hinusgahan na siya ng ating mga kababayan. Yung kumbaga hindi mo na kailangan ng korte dito no? Husgado na po ng bayan ang nagsabi na kulam. Pero meron pa bang mas titindi sa panalangin? Ay, syempre naman. Dasal-dasal na talaga. Kontra yun. Pinakamatindi yun na anuman ang nagaganap sa mundong ito, kapag tayo nananalangin at maraming humihiling, mas marami nagdarasal.